So for problem 3, find the height in the given figure. So for this, ang tinatanong is yung height neto. Diba? So paano natin isi-solve yan ngayon? Puro bilog yung binigay, walang triangle. Again, the first step in solving the any trigonometric problem is through drawing it. So say we draw from the center of the circle to the outermost circumference of the circle below. Di ba ang tawag dyan radius? May given ka na diameter nitong bilog na to. So meaning ang radius ay kalahati ng diameter. Therefore, pag nag-draw ako mula sa center nito hanggang sa circumference, ang sukat niyan, di ba 250 or kalahati ng 500? Same as kung mag-drawing ako dito hanggang sa circumference ito, dito hanggang dito, kahit saan yan. Pag bilog, ang radius equidistant yan mula sa center. Next, for the circle above naman, same principle. Ito yung diameter na given. Pag kinuha mo yung radius niyan, equivalent yan sa 150. Now, say if we draw from the center of this circle to the center of this other circle, ano kaya yung magiging sukat niyan? Let's see, Diba, sabi ko kanina, equidistant yan all throughout the circumference from the radius. So, kung, from the center. So, kung from center yan hanggang circumference ng bilog na to, ibig sabihin, ito pala ay 250. Hanggang dito, sa point kung saan sila nagdugtong. Same goes with the circle here. From center niyan hanggang dito, sa point kung saan sila nagdugtong, equivalent yan sa radius ng bilog na to. So, therefore, yung radius pala nito, plus radius nito, yun yung total length netong line na to. Gets po ba? And that is equals to 400 millimeters. So, now, ang tinatanong is yung height, h. Meron na tayo neto. So, meaning, pag pinutol mo yan dito, ang unknown mo na lang is this side. Tama? Kasi pag pinag-add mo itong side na to, at yung 250 na to, yun na yung height. Paano mo ngayon nakukuha to? Notice, nakabuo ka ng triangle dyan. Diba? And yung triangle na yan, isa yung right triangle. Paano mo nasabi na isa yung right triangle? Kasi, nag-drawing ka ng vertical, and then nag-drawing ka ng horizontal. Hypothetically, 0 degrees both yan. 0 degrees tong horizontal, 90 degrees tong vertical. Hypothetically, meaning isa yung right triangle. So, kung ilalabas mo yung right triangle na yan, and then, pangalanan lang natin yung mga sides and angles na given. So, we have this 90 degrees, the side 400 mm, and let's name this angle theta, this angle alpha. Ito yung unknown natin sa problem, which is y. Pero unknown din yung side na to. Paano mo ngayon malalaman yung side na to? Balik ka ngayon sa drawing mo. Notice yung side na to is ito yon. Wait, let's highlight. Ito siya, di ba? Aling given ba sa problem na to, yung hindi pa natin nagagamit? This one, right? 700 millimeters. If we move this down, or ito na lang yung i-move natin, na ipapantay natin sa 700 mm. Notice, pag pinag-add mo yung radius na to, plus radius na to, plus this side, it is equals to 700. Therefore, it is safe to say that we can have this equation wherein 700 minus this radius
and this radius is equivalent to this side. So that side is 300. Diba? And then notice, we already have given wherein pwede ka nang mag-sine law or cosine law. Or since it is a right triangle, pwede kang SOHCAHTOA or Pythagorean. Tama? So in this case, I used sine law na lang. Ma'am, paano po yan? Ang confusing naman. Sabi niyo po yung measurement ng right triangle is Pythagorean lang, tsaka SOHCAHTOA. Kasi kung titignan mo dito, ba't ako nag-sine law? Kasi kapag sine of 90, equivalent lang din yan sa 1. Try nyo gamitan ng SOHCAHTOA. Sine of alpha or cosine rather, kasi adjacent yung given eh. Cosine of alpha is equals to 300 all over 400. Makukuha mo yung alpha. Pwede ka naman Pythagorean din. 400 squared is equals to 300 squared plus y squared. Nakuha mo na directly yung y. Dito lang sa problem ko, sa solution ko, kinuha ko lahat ng unknown. Ayan o, theta muna yung kinuha ko. And then, I get the alpha. Diba? Para lang, for the sake of solution lang. Then, we'll get the y through sine law pa rin. Pero, sinasabi ko lang yung other possible solutions. Yung mas mabilis, gamitan mo ng Pythagorean yan. Kasi nga, yun yung mas faster way to solve it. Diba? Tignan mo, nag-sine law ako, mas tumagal or mas dumami yung nakuha ko pang hindi naman tinatanong sa problem, di ba? So, stick to the principle that I taught earlier. So, back to the problem, we'll have the y, which is 264.575. Question, yan na po ba yung sagot? No, kasi yung y is ito lang, from radius neto hanggang dito. Kaya kailangan natin h from radius nito hanggang baba nitong rectangle. So, what do we have to add? Yung radius na 250. And then, we'll get h is equals to 514.575 millimeters. And that is our answer for problem number 3. If you have any questions, again, feel free to comment it down below. So, for your assignment or for you to practice what we've learned, I've had this problem here. So, kindly comment down below your answers and I'll check it one by one. I'll magla-like or thumbs up na lang ako in case if you got the correct answer, and then I'll solve it on the next video for your guide na rin sa mga hindi makakakuha ng tamang sagot. So, if you like this video, kindly subscribe to this channel and feel free to comment down below other mathematical topics that you want me to discuss. So, yun lang. Again, thank you for watching.